Magbasa tayo sa Filipos 2. Filipos 2, 1 hanggang 11. Kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinahong awa at habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo'y mga kaisa ng pag-iisip, mga taglay ng isa ring pag-ibig, na mga kaisa ng akala at isa lamang na pag-iisip. Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo kundi sa kababaan ng pag-iisip, na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa sa kanyang sarili. Huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao at palibhasay nasumpungan sa anyong tao. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at ng nangasa ibabaw ng lupa, ng mga nangasa ilalim ng lupa, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin tayo. Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan ka namin. At patnubayan mo po kami ng iyong Santong Espiritu sa hapong ito, sa iyong mga salita. Mapagtibay po namin ang aming pagkakilala kay Kristo, na amin pong maunawa kung gaano kadakila ang kanyang pagiging tagapagligtas sa amin, upang kami maging karapat-dapat na saksi, sapagkat nauunawaan namin ang aming sinasabi. Kaya po kami sumasampalataya, sapagkat naunawaan namin kung ano ang aming pananampalatayang ito. At lalo mong pagtibayin ito sa amin upang si Jesucristo bilang pundasyon ng Iglesia ay maging mabuting pundasyon para sa aming lahat. Hindi lamang sa sinasabi namin o iniisip namin, kundi sa ginagawa ng iyong banal na Espiritu sa amin araw-araw,
na kami nga'y mga anak ng Diyos dahil sa pananampalataya namin sa Panginoong Hesukristo. Salamat sa iyong pagkilos ngayong araw na ito na tinulungan mo kami sa paghayo namin sa kabila ng mainit na panahon. Tinulungan mo kami at pinakausap mo sa amin ang mga tao na nais naming dalhin sa iyong paanan. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ito ang aming samot dalangin. Amen. Amen. Napaka-importante ng doktrina patungkol sa kalagayan, sa tunay na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa talatang 6 hanggang 8, maiintindihan natin dito kung paano ang Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao. Kung babasa-basahin natin, sa talatang 6, siya po ay nasa anyong Diyos. Siya po ay nasa anyong Diyos. Ngayon, may magsasabi, kita mo na, anyo lang. Hindi Diyos, anyo lang. Nasa anyong Diyos. Kung gagamitin po natin yung pangangatwiran na yan, edi pumunta ka sa talatang 8. At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao. Edi hindi tao, anyo lang. Diba? Kaya, kita mo. Kaya ako sasabihin, si Hesukristo hindi Diyos. Anyong Diyos. Pero hindi Diyos. Anyong Diyos lang. Kasi kung tatanggapin natin yung pangangatwiran na yan, edi, nung natagpuan siyang nasa anyong tao, edi hindi tao. Anyong tao lang. O ano ba talaga? O, diba? So, babalik tayo sa talatang 6. Kita mo, talagang nasa Biblia lang pangangatwiran natin. Na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Maliwanag sa sinasabi sa talatang yan na si Hesukristo ay kapantay ng Diyos. Sinong tao ang magsasabing walang makalalapit sa Ama maliban sa akin? Maliban sa pamamagitan ko. Ni kahit sinong propeta hindi nagsabi nun. Si Hesukristo lang ang nagsabi nun. Kaya nga po hindi tayo naniniwala na lahat ng relihiyon magdadala ng kaligtasan sa tao. Sapagkat ang tinuturong pananampalataya ni Hesukristo ay eksklusibong pananampalataya. Walang ibang paraan maliban sa kaparaanan ni Hesukristo. Pagkat sinabi niya, walang makararating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Si Hesukristo ang daan, ang buhay at katotohanan. Hindi po yan sinasabi ng simpleng tao. Hindi po sinabi ni Moises yan, hindi yan sinabi ni Jeremias, hindi yan sinabi ni Isaias. Na ang Panginoong Hesukristo nagsalita na may kapamahalaan na kanyang sinasabi, ang sino mang sumasampalataya sa akin na may buhay na wala hanggan. Sinong tao magsasabi niyan? Sinong ordinaryong tao ang magsasabi niyan maliban doon sa tao na nakita natin nakapantay ng Diyos? Pero makikita natin na bagamat siya ay nasa anyong Diyos, ay hindi niya pinangnan na bagamat siya ay kapantay ng Diyos, ay nagkusang loob na magpakumbaba ang ating Panginoong Hesukristo. Na makikita natin na yung kanyang pagkapantay sa Diyos ay hinubad niya ito. Diba? Anong huhubarin niya kung tao siya? Huhubarin niya ang kanyang pagkapantay sa Diyos kung hindi siya pantay sa Diyos? Diba? Pwede bang at hinubad niya ang kanyang pagiging tao? O anong natira sa kanya? Buto? Diba? Tatanungin mo yan. Kung may hinubad si Kristo, anong hinubad niya? Damit? Ang hinubad niya maliwanag yung pagkapantay niya sa Diyos. Diba? Hindi niya pinangnan na pwede niyang sabihin, pupunta ka sa krus, mamamatay ka, hindi.
Pantay-pantay lang tayo ito. Bakit ako mamamatay sa krus? Samantalang si Jesucristo ay may lahat ng karapatan pero ipinakita sa atin na siya ay nagpakumbaba. Hindi niya pinanghawakan. Hindi niya kaya tinanong, bakit ako? Bakit hindi ang banal na Espiritu? Bakit ako? Bakit hindi ang Ama? Kaya sa simula pa lang sinabi na ang anak ng Diyos, siyang mamamatay para sa katubusan ng bayan ng Diyos, kanyang sinabi, dumating ako. Ito ay nakasulat sa balumbo ng aklat. Ako'y naparito para tuparin ang kalooban mo, Diyos. Kaya hinubad niya ang kanyang pagkapantay sa Diyos, ang kanyang pagiging anyong Diyos, hindi nakita ng mga tao. Anong nakita ng mga tao? Ang kanyang pagkaalipin. Bakit? Nag-anyong alipin. Maliwanag. At nag-anyong alipin. At nakitulad sa mga tao. Ngayon sabihin mo sa akin, paano makikitulad ang tao sa tao? Tao na siya. Nakitulad sa mga tao sapagkat hindi siya dating tao. Di ba? Di ba? May mga taong nakikitulad sa aso. Bakit? Di naman siya aso. Tao siya nakitulad sa aso. Isipin mo, maliwanag sa pagbasa nito na ang Diyos nakitulad sa mga tao. Nakakapanindig balahibo itong mga bagay-bagay nito. Isipin mo na ang tao, pinipilit niyang maging kapantay ng Diyos. Binigyan siya ng Diyos ng kalayaan. Sinabi sa kanya ng Diyos, lahat pwede mong gawin. Lahat pwede mong kainin. Maliban lang doon sa puno na pagkaalam ng mabuti at masama. By the way, wala nakasulat naman sa Nas yun. Wala. At ang sabi ng ahas, pag kinain yan, magiging kagaya kayo ng Diyos. Ang tao gustong makitulad sa Diyos. Ngayon, nung pagkatapos ng panahon ni Noe, nagtayo sila ng Torre ni Babel. Ang tao gusto niyang abutin ang Diyos. Ngayon, si Lucifer, yung anghel na nakatayo sa trono ng Diyos, ang sabi niya, ako'y magiging kagaya ng kataas-taasan. Yung anghel gusto maging kagaya ng Diyos. Samantalang sinasabi ng banal na kasulatan, sino ang kagaya ko na Diyos? Walang kagaya ang Panginoon. Pero isipin mo sa kadakilaan ng biyaya ng Diyos. Ang Diyos nakitulad sa mga tao. Diba? Ang tao ayaw makitulad sa Diyos kung pag-uusapan ay yung pagsunod sa halimbawa ng Diyos. Gusto lang makitulad ng tao sa Diyos sa kanyang pagrebelde sa Diyos. Pero pag sinabi, gusto mo ba maging kagaya ng Diyos? Gusto mo bang maging sumunod sa yapak ng Diyos? Ayoko, mahirap yan. Gusto mo magrebelde sa Diyos? Magiging kagaya ng Diyos? Gusto ko yan. So ang Panginoong Jesucristo, nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao, kaya nasumpungan sa anyong tao. Ay sabi, kita mo tao, maliwanag sa banal na kasulatan, binasa ko, Juan 8, hindi kayo naniniwala na ako na tao. Natural, nasumpungan tao. Bakit nasumpungan sa anyong tao? Nakitulad sa mga tao. Diba? Kaya sa verse 8, at palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao. Kasi nakitulad sa mga tao. Diba? Ang problema doon. Diba? Alam mo, ang tao magaling mangopya. Huwag mo sabihin ang Diyos, pag nakitulad sa mga tao, hindi magmumukhang tao. Diba? Si Jesucristo, nagkatawang tao. Totoong tao. Nag-anyong tao. Bakit? Nakitulad sa mga tao. At ito, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. Diba? Na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Makikita mo 3 beses ipinakita ni Jesucristo ang kanyang pagpapakumbaba sa talatang yan. Una,
nung siya ay nasa anyo ng Diyos, bumaba sa lupa para magkatawang tao. Pangalawa, nung siya'y tao na, hindi niya ginawa ang kanyang kalooban. Ginawa niya ang kalooban ng Diyos. Pangatlo, yung kanyang pagpapakababa sa Panginoon ay hindi niya ginawa minsan, isang beses. Ginawa niyang isang paraan ng pamumuhay, siya'y naging masunurin hanggang kamatayan. May mga nagpapakumbaba isang beses pero ayaw manatiling na nasa baba. Si Jesucristo nagpakumbaba. O teka lang, kanina pa ako nagpapakumbaba rito. Baka pwede naman ako magyabang. Si Jesucristo hindi. Minentain niya ang kanyang pagpapakumbaba sa pamamagitan ng kanyang pagsunod hanggang sa kamatayan. Kaya siya na may pinadakila ng Diyos. At siya ay binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Tatanungin ko kayo, sino ang binigyan ng kadakilaan dyan? Natural ang Panginoong Jesucristo. Pero magsasabi ang iba, kung talagang Diyos, bakit pinadakila ng Diyos? Sapagkat nagkatawang tao. Ang katawan ng tao kahit kailan hindi yan magmamana ng kaharian ng Diyos. Hindi nyo na ba nabasa sa banal na kasulatan? Sapagkat ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Pero tatanungin kita, paano ang tao tatayo sa trono ng Diyos? Yung katawang tao na sinuot ni Kristo, pinadakila ng Diyos. Hindi mo kailangan luwalhatiin ng Diyos. Ang Diyos ay maluwalhati na kahit walang taong sumasamba sa Kanya. Wala pang tao, ang Diyos, Diyos na. Ngayon, pinadakila ng Diyos. Ang alin? Yung pagkakatawang tao ni Kristo. Yung katawan na binuo ng Diyos at tinuli sa ikawalong araw at lumaki sa karunungan at sa kaalaman at ang banal na Espiritu ay sumasa Kanya, nabuhay sa daigdig na to ng 33 taon, namatay, inilibing at muling nabuhay, pinadakila ng Diyos. At binigyan siya ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Isipin mo, anong pangalan ng Diyos sa Lumang Tipan? Hindi siya tinatawag na Jesus. Walang binibigay na pangalan sa Kanya mga Israelita sapagkat sinabi ng Diyos, ako ay si ako nga. Ang Diyos, yun ang Diyos. Sa Biblia, walang ibang pangalan ng Diyos maliban sa Diyos, ang Panginoong Diyos. Kinikilala siya ng mga Israelita bilang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na nagpapagaling sa atin, ang Diyos na ating pastol, ang Diyos na ating kapayapaan, ang Diyos na ating katuwiran. Pero walang personal na pangalan. Yung pangalang Jesus, katumbas siya ng pangalang Josue sa Lumang Tipan. Joshua. Jehoshua, ibig sabihin si Jehovah ang aking kaligtasan. Ibig sabihin pangalan ng tao yun. Yung Jesus, pangalan ng tao yun. Isipin mo yung pangalan na yun, naging pangalan ng Diyos, kaya binigyan siya ng pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Kaya wag mong papangalanan yung anak mong Jesus. Pangalan ng Diyos yan. Kailan nanggaling? Nung nagkatawang tao ang Diyos, wala siyang ibang pangalan na kinuha. Hindi niya kinuha yung pangalan ni Jervis, di ba? Hindi ang pangalan niya Enrico, lalong hindi Jericho ang pangalan niya because by faith the wall of Jericho fell down. Ang pangalan niya Jesus. Na ang ibig sabihin si Jehovah ang aking kaligtasan. Kaya pinangalanan siyang Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kasalanan.
Kaya walang ibinigay na pangalan sa silong ng langit na makapagliligtas sa ating lahat. Isa lang ang Jesus na tinatanggap sa harapan ng Diyos. Yung Jesus na nagkatawang tao, yung Diyos na nagkatawang tao, umakyat sa langit. Isipin mo, sa pangalan ni Jesus na nanalangin tayo. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggap tayo ng Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, natitiyak natin ang ating kaligtasan. Sapagkat binigyan siya ng Diyos ng pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Di ba? At hindi ko inimbento yung aking sinabi, sapagkat yung kasunod yung kasunod na talata, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod. Kaya nagkaroon ng uniqueness na kahit mga demonyo nanginginig sa pangalan ni Jesucristo na ating Panginoon. Ngayon, mayroon pa akong gustong ipabasa sa inyo. Isaiah 45, talatang 21. Alam mo kung saan kinopya ni Apostol Pablo yan? Saan kinopya ni Apostol Pablo yung Pilipos 2:10 hanggang 11? Dito kay Isaias. Basahin natin. Pero umakyat tayo ng konti para makuha natin yung konteksto. Kayo'y magpipisan at magsiparito. Magsilapit kayong magkakasama, kayong mga nakatanan sa mga bansa. Sila'y walang kaalaman na nagdadala ng kahoy ng kanilang larawang inanyuan. Walang kaalaman yung sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sabi. At nagsisidalangin sa Diyos na hindi makapagliligtas. Diyos-Diyosan hindi makapagliligtas. 21. Kayo'y magpahayag at magpasapit o magsanggunian silang magkakasama. Sinong nagpakilala nito mula ng mga unang panahon? Sinong nagpahayag niyaon ng una? Hindi baga ang Panginoon at walang Diyos liban sa akin? Isang ganap na Diyos at tagapagligtas. Walang iba liban sa akin. Ako'y sumusumpa ng aking sarili. Ang salita ay nakabitaw sa aking bibig sa katuwiran at hindi babalik. Nasa akin ay luluhod ang bawat tuhod at ang bawat dila ay susumpa sa Panginoon lamang. Sa Panginoon lamang sasabihin ng isa tungkol sa akin ang katuwiran at kalakasan. Sa makatuwid bagay sa Kanya, magsisiparoon ang mga tao sa Kanya, sa Panginoon. Magsisiparoon ang mga tao. Ang lahat na nag-iinit laban sa Kanya ay mapapahiya. Ang Panginoon ay aariing ganap ang buong lahi ng Israel at luluwalhatiin. Tatanungin ko kayo, sino yung Panginoon dyan? Nasusulat. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at nangasa ibabaw ng lupa, na nangasa ilalim ng lupa, at ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon. 500 taon bago ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo bilang tao. Sinabi ni Isaiah yan. Sasabihin ng mga tao sa akin, sa Panginoon ang katwiran at kalakasan. Kaya hindi ko maintindihan. Paano ko paniniwalaan na si Jesucristo hindi Diyos? At ito mga implikasyon kung bakit ang Diyos ay kailangang magkatawang tao. Upang yung kaligtasan na galing sa Diyos ay makamit natin sa pamamagitan niya na naging masunurin para sa atin. Siya na nagpakumbaba sapagkat tayo
ay mapagmataas. Siya na hindi nagkasala sapagkat tayo ay mga makasalanan. Bawat isa sa atin ay nagkanya-kanya ng landas para tayo mga tupang walang pastol. Subalit ang lahat ng ating mga kasalanan ay inilagay sa Kanya ng Panginoon. Sa pamagitan ng Kanyang mga sugat, tayo ay gumaling. Kaya nga, ipinapakita rito. Una, na ginawa na ng Diyos ang katiyakan ng kaligtasan ng tao. Sa pamamagitan ng tao, dumating ang kasalanan. Sa pamamagitan din ng tao, dumating ang buhay na wala hanggan. Sa makatuwid, sa ikalawang Adan, sa makatuwid ang ating Panginoong Jesucristo. Basahin natin sa Roma 5. Talatang 17, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katwiran sa pamamagitan ng isa, sa pamamagitan ng isa sa makatuwid bagay, si Jesucristo. Kaya po ipinapangaral natin na minsan lang ang tao mamamatay at pagkatapos nito ang paghukom. Kaya po ang ating Panginoong Jesucristo ay minsan lang ding namatay. Hebreo 9. Kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom ay gayon din naman si Kristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Ito po importante. Sapagkat ang mga anak ay kabahagi ng laman at dugo, ang Panginoong Jesucristo ay nagsuot din ng gayon upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mailigtas yung mga tao na alipin ng diablo dahil sa pagkatakot sa kamatayan. Na minsan lang ang tao mamamatay. Pagkatapos yan, paghuhukom. At minsan lang namatay si Kristo para tiyakin ang kaligtasan ng tao para sa lahat. Ngayon, itinuo sa atin yung doktrinal na bahagi ng binasa natin. Ano ang implikasyon nito sa atin na mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? Una, kailangan mabago ang ating mga pag-iisip ayon sa pag-iisip ni Kristo. Talatang 5, mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. At anong tinutukoy niya na klase ng pag-iisip? Mayroon siyang tinutukoy na pag-iisip. Yung pag-iisip na nasa talatang 3 at talatang 4. Sabi ng banal na kasulatan, ang isip ng Diyos ay hindi kagaya ng isip ng tao. Kung gaano kataas ang kaisipan ng Diyos, o gaano kataas ang langit, ganon din kataas ang kaisipan ng Diyos. Pero bilang tao si Jesucristo na nagpakababa, maaari tayong matuto patungkol sa kaisipan ni Kristo.
Ano yun? Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi. Sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan ng magkakapatid sa Panginoon hindi nagkakampi-kampihan. Kaisipan niya ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mga gawain natin hindi dapat ginagawa para magpayabang o sa pamamagitan ng pagpapalalo. Maraming mga kapatiran na mahirap ituwid, mahirap sawayin sapagkat inuuna ang yabang. Hindi marapat yan. Ang halimbawa natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kundi sa kababaan ng pag-iisip, ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa sa kanyang sarili. Kung sa palagay mo, kinahabagan ka ng Diyos, yung kapatiran mo, kinahabagan din niya ng Diyos. Hindi mo pwedeng isipin ikaw lang ang magaling. Kung magaling ka, dapat magturo ka. Kung meron kang maiaambag sa ikabubuti ng iyong kapatiran, turuan mo. Ang kapatiran na nagkakamali, ituwid. Ang kapatiran, naliligaw ng landas, panumbalikan si tamang landas. Hindi mo iisipin na pagkat naglilingkod ka sa Diyos, maayos ka na. Lagi mong iisipin kung sa palagay mo, karapat dapat ka sa gawain ng Diyos, ang kapatid mo, karapat dapat din yan dahil sa Panginoong Jesucristo. Magkaroon tayo ng ganong pag-iisip sapagkat si Jesucristo hindi niya inisip na hindi tayo pwedeng gamitin ng Diyos. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat hinirang niya tayo para maglingkod sa Kanya. O sino ba tayo? Malayo tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit man lang sa kapiraso ng Kanyang pagpapakumbaba. Kung sasabihin mo, ikaw tao, nagpapakumbaba ka, saan ka ba galing? Sa daigdig kami lang naman nanggaling. Anong ibinaba mo? Isang hakbang? Lahat tayo mananahimik tayo pag pinag-usapan natin ang pagpapakumbaba ni Kristo. Mula sa langit, bumaba sa lupa. At mula sa lupa, papunta sa kamatayan na pagpapakumbaba ni Kristo para sa atin. At huwag natin sabihin na imposible para sa atin na magpakumbaba. Sapagkat taga rito na tayo sa daigdig. Ituturing lang natin ang sarili natin na biniyayaan lang din tayo ng Diyos. Sapagkat binakahabagan ng Diyos ang mga taong mapagpakumbaba. Ang mga lumalaban sa Panginoon, tinatakwil ng Diyos. Huwag natin tandaan. Yan ang lagi nating tatandaan. Kaya nga, tanggapin natin ang isa't isa. Kagaya ng tinanggap tayo ni Kristo sa kaluwalhatian ng Diyos. Roma 15, talatang 7. Talatang 5. Loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis at paggiliw na kayo'y magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, yung pag-iisip natin sa isa't isa, iayon natin sa pag-iisip ni Kristo na tinutukoy sa Pilipos 2. Upang kayo na may isang pag-iisip sa pamagitan ng isang bibig, ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ko lang explain paano natin luluwalhatiin ang Diyos. Sinabi na doon kanina sa Pilipos. Bawat tuhod ay luluhod, bawat bibig ay magsasabing si Jesucristo ay Panginoon sa kapurihan ng Diyos Ama. Na ito pa lang yung isang pag-iisip natin para sa isa't isa na hindi tayo makasarili, naluluwalhati ang Diyos. Mahirap niluluwalhati natin si Kristo pero makasarili tayo. Mahirap niluluwalhati natin si Kristo pero
Sinasabi natin, purihin ng Diyos. Pero nagmamataas tayo sa kapatid natin. Tinatawanan natin ang mga mali, imbis na ituwid natin. Meron tayong pagtatangi sa mga tao. Sa palagay natin, nakakatulong sa atin, hindi natin nire-rebuke yung mga taong hindi nakakatulong sa atin. Pinapabayaan natin. Ang sabi ng banal na kasulatan, hindi tama na may pagtatangi tayo ng tao. Sapagkat yung pagkakaroon natin ng isang isip, ayon kay Kristo Jesus, sa pamamagitan niyan ay niluluwalhati natin ng Diyos. Kaya pala magkarugtong yun. Sa Pilipos 2, talatang 7, sa ganito'y magtanggapan kayo, gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi tayo sasamba kasama ng ating kapatiran na kinukumpara natin ang sarili natin sa kapatiran natin. Pinupuri kita, O Diyos, sapagkat hindi ako kagaya ni brother. Hindi ako kagaya ni sister. Pinupuri kita, Panginoon, binigay ko na sa iyo yung commitment ko. May ministry ako. Kung ginagampanan mo yan, sapagkat ginagampanan mo yan dahil sa biyaya ng Diyos sa buhay mo, kumikilos ang Diyos sa buhay mo. At kung may kapatiran ka na hindi niya nagagampanan yung dapat niyang gampanan para sa Panginoon, tulungan mo siya na magampanan niya ang kalooban ng Diyos. At tayo na paulit-ulit sinasabihan at iniintindi ng ating mga kapatiran, ba't hindi niyo tignan ang ating Panginoong Hesukristo? Hindi ba siya nagkatawang tao para tayo ay makaunawa na naiintindihan niya ang ating mga kahirapan? Hindi ba siya nagkatawang tao para maintindihan niya ang ating mga pagtitiis at mga pagtukso sa atin? Tinukso siya ng kagaya natin sa lahat ng paraan. Pero hindi kagaya natin. Si Hesukristo hindi nagkasala. Upang tayo na mga pinagtitiisan ng Diyos sa pagkasaganaan ng kanyang biyaya ay lumapit sa trono ng kanyang biyaya at manalangin at humingi at sabihin mo sa Panginoon, mahabag ka sa akin, O Diyos. Ako'y makasalanan. Umahabag ka sa akin, O Diyos, marami akong pagkukulang sa iyo. Pinapasalamatan kita sa mga kapatiran ko na ginagamit ng Panginoon para bigyan ako ng halimbawa. Iahon mo ako sa aking parang kawalang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Napakasaya na maglingkod sa Panginoon. Na nakikita mo ang Diyos, binibigyan niya tayo ng maraming palaisipan sa gawain, pero binibigyan niya tayo ng maraming kasagutan sa gawain. Na itong mga problema natin ngayon sa pagsunod natin kay Kristo, ito rin ang instrumento ng Diyos kung bakit tayo lumalakas. Habang nagpapatuloy tayo, habang nalalagpasan natin ang mga pagsubok, lalo tayo nagkakaroon ng karunungan. At lalong meron tayong naibabahagi sa ating kapatid upang sila'y magpatuloy sa Panginoon. Hindi mangyayari yan kung walang Kristo na nagpakumbaba. Ang lahat ng pagpapakumbaba natin, kung mayroon man, lahat yan ay utang natin sa pagpapakumbaba ni Kristo. Ngayon, ituloy din natin. Ang pangalawang implikasyon natin nito sa atin, ang pagsunod ng ating Panginoong Hesukristo, ang pamantayan ng ating pagsunod. Pumunta ka sa talatang 12, Pilipos 2:12. Kaya nga, nakikita mo yung pagkakadugsong. So niluluwalhati natin ang Panginoon sa ating bibig. Sa pangalan ni Hesukristo, sinasamba natin ang Diyos. Kaya nga, verse 12, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayon ako'y wala. Lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Wala tayong ibang nakita dyan na salitang pagsunod.
Maliban dun sa talatang 8, na naiintindihan natin yan ang pamantayan ng pagsunod. Ang ating pagiging masunurin at dapat may kasamang pagpapakumbaba. Maraming sumusunod at nagsasakripisyo pero hindi nagpapasakop sa Panginoon. Ang taong nagpapasakop sa Diyos, ang taong nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, ay susunod sa Diyos. Pero nakikita natin maraming tao na gumaganap lang, pero sa puso at isip nagre-rebelde naman talaga sa Panginoon. Mga kapatid, kailangan ng pagsunod ng Kristiyano ay hindi pakitang tao. Sabi ni Apostol Pablo, sumusunod kayo. Hindi lang sa harapan ko, kahit wala ako, sumusunod kayo. At yung pagsunod na yan, ang kaparaanan ng Diyos para yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, maranasan natin, malubos sa atin. Sabi mo, tagal-tagal ko nang ligtas, parang wala naman. Palang epekto, masuwayin ka. Paano mo lulubusin yung kaligtasan? Binigyan ka ng Diyos ng kaligtasan. Paano yun magpo-flourish sa buhay mo? Paano yun mahahayag sa buhay mo? Paano yun makikita yung mga bunga niyan sa buhay mo? Nakasulat dyan. Kung paano ka sumunod nung wala si Pablo at nandiyan si Pablo, lubusin mo ang kaligtasan mo. Lumago sa pagsunod sa Panginoon. Na ang halimbawa natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kailangan sa ating pagsunod ay i-cultivate natin ang takot sa Diyos, respeto sa Diyos. Bakit? Bakit kailangan may respeto sa Diyos? Sa totoo niyan, hindi malulubos ang gawain ng kaligtasan natin kung hindi gagawa ang Diyos sa buhay natin. Talatang 13, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo. So makikita mo na yung pagsunod pala ng Kristiyano ay nagpapakita na ang Diyos gumagawa sa buhay niya. Kaya nalulubos ang kaligtasan. Kaya makikita mo itong Kristiyano na to, ang laki ng pinagbago nito simula na sumampalataya kay Kristo. Bakit? Dahil mabuting tao to? Hindi. Dahil ba ang kaligtasan sa gawa? Hindi. Dahil mas mabait to kaysa sa isa, ito tantado talaga to, ito mabait, kaya ito mabilis lumago? Hindi. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo. At kung gumagawa ang Diyos, lubusin ninyo ang inyong kaligtasan. May tao o wala, sumunod tayo sa Panginoon. Hindi pwede. Sasabihin mong gumagawa ang Diyos sa buhay mo, lumalayo ka sa kalooban ng Diyos. Sinasabi sa banal na kasulatan, hindi ko kontrahin ng Diyos ang sarili niya. Sabi ng banal na kasulatan, ako'y Diyos, ako'y banal. Gumagawa ako sa buhay mo, kaya hindi ka banal. Kaya nga nandoon na tinuturuan tayo ng Panginoon ng pagsunod sa Kanya. At yan po ay Espiritu ng Panginoong Hesukristo. Kung si Hesukristo ang ating halimbawa, ikonsidera natin itong mga talatang ito. Pumunta tayo sa Hebreo 5. Talatang 7. Na may magsasabi, alam mo, kasi ang hirap naman kasi sumunod sa Diyos, buti sa buong Panginoong Jesucristo mo. Hindi naman siya nahirapan sa pagsunod. Akala mo lang. Basahin natin sa banal na kasulatan, na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At siya ay dininig dahil sa kanyang banal na takot. Bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima. Naranasan ni Kristong sumunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Di ba?
Kaya alam bakit mahirap sumunod sa Panginoon? Mahirap talaga. Kahit sa Jesucristo, kung hindi siya nagtiis, hindi siya nakasunod. Di ba? Lahat tayo gusto nating sumunod sa Diyos, walang duda. Saan tayo mahina? Hindi tayo nag-develop ng pagtitiis para sa Diyos. Mapagtitiisan natin ng maraming bagay, pero mahirap tayo magtiis sa mga bagay na gusto ng Diyos. Si Jesucristo, paano niya naranasan ang pagsunod sa mga bagay na kanyang tiniis? At tayo mga anak tayo ng pagsuway sa dati nating buhay. At lagi ko itong pinapaalala sapagkat hindi dapat natin makalimutan na tayo ay pinatawad ng Diyos sa mga dati nating kasalanan. Kahit kailan hindi sinulat sa Biblia na madali ang sumunod. Yung anak nga ng Diyos umiyak pumalahaw Sa palagay mo, madadalian tayong sumunod kung lahat ng bagay tungkol sa Diyos niloloko-loko natin? O pinagtatawanan lang natin? O hindi natin siniseryoso ang pagsunod sa Diyos? Hindi tayo matututong sumunod. Dahil ang pagsunod sa Diyos, dinadaan yan sa pananalangin. Dinadaan yan sa pakikiusap. Dinadaan yan sa pagluha sa Diyos. Oh Diyos, hindi yung kalooban ko, kundi yung kalooban mo. At yung kalooban natin at kalooban ng Diyos talagang magkaklas yan. Sapagkat tao tayo. Si Jesucristo nga na hindi nagkasala, nagkaroon pa ng sariling kalooban. Pero makita mo hindi siya nagkasala sapagkat hindi niya giniit yung gusto niya. Tayo pa ng mga pinaglihi sa kasalanan na ang dami nating gusto. Ang dami nating gustong abutin na hindi gusto abutin ng Diyos para sa atin. Ang dami nating gustong makuha na ayaw ibigay sa atin ng Diyos. Ang dami nating gustong silipin na ayaw ng Diyos ipasilip sa atin. Tayo pa, hindi ba tayo luluha na may kasama pakikiusap sa Diyos na sana matupad ang iyong kalooban? Ang hirap sumunod, nakakapagod. Kung painisip mo ang Panginoong Jesucristo, ganyan mo lulupusin ang iyong kaligtasan. Hindi uusad ang iyong buhay Kristiyano kung palagi kang sumusuway. Hindi ka susunod sapagkat nandiyan si pastor, nanood si pastor, nakita ni pastor, kahit wala si pastor. Daya ng Panginoong Jesucristo, hindi mo nabasa. Hindi tayo magpapakumbaba pag may mapapala tayo. Kahit wala tayong mapapala, magpakumbaba tayo, yan ang Espiritu ng Diyos. Sa Jesucristo. Sa Jesucristo hanggang ngayon, totoo lang. Akala mo ba marami na tayong naibayad sa Diyos kasi naglilingkod na tayo sa Diyos? Hanggang ngayon, pinaglilingkuran pa rin tayo ng Panginoon. Hanggang ngayon. Hindi pa. Kung pwedeng sabihin sa Panginoon, Panginoon, kita mo na paglingkuran na kita, ayos na. No. At yan ang implikasyon ng pagkakatawang tao ni Kristo. Pero Panginoon natin. Siya mismo nagsabi sa kanyang mga alagad, dali kayo, samahan niyo ako manalangin. Nabibigatan ako. Manalangin kayong kasama ko. At ang mga Kristiyano ayaw magpuyat kasama ni Kristo. Huwag ginigising kayo ng banal na Espiritu para manalangin. Mapupuyat tayo ng maraming bagay. Mag-uubos tayo ng oras na makipag-usap kung kanino pero ayaw nating makisama kay Kristo. Yung walang tinatawag tayo ng Panginoon na manalangin kasama niya. Alam mo kung bakit hindi tayo umiiyak sa pananalangin? Alam mo kung bakit hindi natin nakikita na ang laki-laki pala ng problema natin sa harapan ng Diyos? Kasi sabi ng banal na kasulatan, hindi talaga tayo marunong manalangin. Hindi natin nakikita
ang mga problema natin. Nakikita lang natin problema, yan. Hindi mo naintindihan na kalooban niya ng Diyos sapagkat may gusto siyang mangyari. Tinitignan natin, ano kayang solusyon dito? Yung mahirap, paano kaya ako magagaanan? Paano ko kaya mahahanap ang wala? At yan ang madalas nating tanong at hindi natin tinatanong, bakit kaya pinahintulutan ng Diyos ito? Ba't ako pinadadaan ng Panginoon dito? Anong gusto mo sa akin ito? Bakit tayo ako ng tayo? Lahat ng tinatayo ko tumutumba. Anong gusto mong ituro sa akin? Hindi ka mananangan sa sarili mong lakas, na yung mga itinatayo mo, patitibayin mo sa sarili mong talino. Sabi mo, Panginoon, anong gusto mong mangyari dito? Gusto mo bang magsayang ako ng oras dito? Gusto mo bang magpagod ako sa wala, Panginoon? Anong gusto mo? Sabihin mo sa akin at nang ako'y makasunod. At tulungan mo ko dahil sigurado yung mababasa ko sa banal na kasulatan, siguradong ayoko. Diba? Sasabihin ko, gusto ko, pero sa loob, ang hirap. Gusto mong mabatak ako, gusto mong tumanda ako nang wala sa panahon. At mahirap. At sabi ng apostol, wala ba kaming karapatan na kagaya ng ibang apostoles? Yung iba pinaglalaban yung karapatan para mga tuwiran. Pero ang tanong ng apostoles, wala ba kaming karapatan na pwede ba ako mag-backslide kahit isang linggo lang? Bakasyon lang, Panginoon. At sabi ni Pablo, kami lang ba ni Barnabas ang hindi pwede magpahinga sa gawain? Pero sa lahat ng ito, iisipin mo ang Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, na kahit siya'y anak, meron siyang karapatan na gawin ang gusto niya sapagkat kapantay niya ang Diyos. Tayo na mga hindi kapantay ng Diyos, malakas ang loob nating sumuway sa Diyos. At yan na nagpapakita na hindi natin naiintindihan ng lubos ang kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, lubusin natin ang gawain ng ating kaligtasan. Sapagkat gumagawa ang Diyos. Hayaan mong gumawa ang Diyos. Sapagkat paano gumagawa ang Diyos? Basahin natin. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa. May mga bagay na hindi mo gustong gawin pero kalooban ng Diyos. Anong gagawin mo? Huwag mong hintayin na baguhin ng Diyos ang kalooban niya. Ipanalangin mo, Panginoon, baguhin mo ang kalooban ko. Ginagamit natin madalas yung kwento ni Jacob. At nung nakipag-wrestling siya sa anghel. At nag-wrestling sila hanggang magbukang liwayway. At ang sabi ng anghel, bitawan mo na ako sapagkat umaga na. At ang sabi ni Jacob, hindi kita bibitawan hanggat di mo ako pinagpapala. At anong sabi ng anghel? Anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Jacob. Simula ngayon, di na Jacob ang pangalan mo. Ang pangalan mo na Israel, sapagkat nakipagtunggali ka sa Diyos at ikaw ay nanalo. At maraming gumagamit ng kwento na yan para hawakan ng Diyos sa maling pamamaraan. Panginoon, ibigay mo sa akin yung gusto ko, hindi kita bibitawan. No. Yung pagpapala na nakuha ni Jacob ay katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham. Israel na ang pangalan mo. Babaguhin ng Diyos ang pagkatao mo at dyan huwag kang bibitaw sa Panginoon. Ang Panginoon, hanggat hindi mo ako binabago, hindi kita bibitawan. Baguhin mo ko. Si Jacob normal na tao lang. Pero nang pinangalanan siyang Israel, kahit basahin niyo sa banal na kasulatan, ikaw ay tinawag na prinsipe. Sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at ikaw ay nanaig. Nananalangin tayo sa Panginoon na magbago ang sitwasyon natin. Panginoon, baguhin mo to, di kita bibitawan, baguhin mo to.
Pero hindi natin iniisip na mga dakilang pagpapala ng Diyos ay yung baguhin niya tayo. Panginoon, di kita bibitawan, baguhin mo ko. Anong pangalan mo? Jervis. Ngayon, ang pangalan mo na anak ng Diyos. Sa pamagitan ng pananampalataya mo kay Kristo. At silang nagtataglay ng pangalan ng Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Di ba tinawag tayo ng Diyos sa kanyang pangalan? Na yung dating ikaw namatay nang kasama ni Kristo. Hindi ka na sumasagot sa dati mong buhay. Patay na yan. At pagka bumabangon yan sa libingan, ibalik mo yan doon. At sabihin mo, okay na pa akong kasama ni Kristo. Kapag nabubuhay yung mga dati mong bisyo, sabihin mo, ako'y na pa akong kasama ni Kristo. Habang nanginginig ka sa lahat ng mga bisyo mo, hawak-hawak mo yung bote ng alak, ako'y na pa akong kasama ni Kristo. Lumuha ka sa Diyos. At Panginoon, di kita bibitawan hanggat hindi mo ako binibigyan ng bagong puso. Hanggat hindi ko nakikita na ang mga Ehipsyo ay malunod sa dagat. Sabi ng Panginoon, stand still, stay put, steady ka lang, huwag kang makulit. Diba, nag-i-steady tayo sa maling mga bagay, bakit hindi tayo mag-steady sa mga mabubuting bagay? Diba? At diyan tayo dapat manatili sa ating Panginoon. And so, mga kapatid, naway baguhin ng Diyos ang ating mga pagnanasa. Ito ang problema. Gusto nating sumunod sa Panginoon, pero ayaw nating isurrender yung gusto natin. Alam mo, yung gusto mong gawin, iba yung kaya mong gawin sa gusto mo. Kaya marami tayong ginagawa na hindi bukal sa loob. Kasi iba yung ginagawa natin sa gusto natin. Ito ang good news. Gumagawa ang Diyos una sa pagnanasa. Kaya nga hindi tayo pinilit ng banal na espiritu na maligtas. Bakit? Ginusto natin sa pamamagitan ng pagtuturo ng Panginoon. Yung hindi maganda sa atin dati, Diyos, nakaka-boring. Kwenta. Bible, kung kailan ako tumanda, tsaka pa ako magpapalit ng relihiyon. Pero biglang naging maganda. Uy, gusto ko na. Dati hindi ko gusto. Dati hindi ko gusto maglingkod sa Diyos. Diba? Parang una mong yosi na nauubo-ubo ka pa. Pero nung inaraw-araw mo mamaya, paborito mo na. Nung una, parang nilalaban-labanan mo pa ang Diyos. Pero nung nahuli ka ng Diyos, wala na. At dagdagan mo ng maraming pangangaral, maraming pagtutuwid, at maraming palo. Ewan ko kung lalaban ka pa sa Diyos. Maliban na lang kung hindi gumagawa ang Panginoon. Di ba? Si Jonah, patakas-takas pa eh. Gumamit ang Diyos ng balyena. Pero higit kay Jonah ang nakita natin. Ano nakita natin? Ganito ang tanda ng anak ng tao. Kagaya si Jonah, 3 araw, 3 gabi sa tiyan ng dagat. Ganun din ang anak ng tao. 3 araw at 3 gabi sa libingan. Isipin mo kung si Jonah parang tinulak ng Diyos sa kalooban ng Diyos dahil pinakain siya sa balyena. Bakit hindi ka susunod kung namatay si Kristo at muling nabuhay mula sa mga patay? Baka hindi mo nagigets. Wala na akong ibang argumento para maglingkod tayo sa Diyos maliban sa bagay na yan. Si Hesus Kristo ay namatay para sa aking mga kasalanan. At muling nabuhay. Ilang beses na ako kinidnap ng Diyos pero hindi pa rin ako sumunod.
Pero nung naintindihan ko, ang bagay na yan, wala na akong magagawa. Pag mahirap, iyak ka na lang, tawag ka sa Diyos. At tutulungan ka ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos, ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa. Pero hindi pwedeng punasa lang. At sa paggawa. Diba? Pag nasa loob, lumalabas. Kasi pag may, diba? Pag mabuti ang puno, mabuti ang bunga. Diba? Hindi mo alam ang laman ng puso ko. Hindi ko nga alam ang laman ng puso mo, pero kita ko naman sa gawa mo. Diba? Diba? Sa Biblia, hindi tayo tinuruang humatol sa ating kapwa. Totoo, hindi tayo tinuruan na hatulan natin ang mga kapatid natin. Pero sinabi sa banal na kasulatan, tignan ninyo yung mga maling halimbawa sa iglesia. Hindi ba? Uy, nahatulan ninyo ako. Hindi. Maaaring hindi namin alam yung laman ng puso mo, pero ang yung halimbawa mo, ang pangit eh. Magbasa tayo. Di ba? Roma. O, nasa Pilipos na, huwag na tayo lumipat. Pumunta tayo sa Pilipos 3. Meron din naman sa Roma, meron din naman sa Thessalonica, pero dahil nasa Pilipos na tayo, dito na tayo. Talatang 17. Mga kapatid, kayo'y magkaisang tumulad sa akin. At tandaan ninyo ang nagsisilakad ng gayon, ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin. Ito na, sapagkat marami ang nagsisilakad na madalas na aking sinasabi sa inyo at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila'y mga kaaway ng krus ni Kristo, na ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang kanilang mga tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Bakit mo ko sinasabihan na kaaway ako ng krus ni Kristo? Nakita mo ba laman ng puso ko? Total, hindi. Pero nakita ko, wala kang ibang inisip kundi mga bagay sa lupa. Lagi mo inuuna yung tiyan mo. You see, hindi tayo tinuruan sa Biblia na humatol. Pero tinuruan tayo sa banal na kasulatan yung mali, sawayin. Diba? Hindi ko kayang baguhin yung puso mo, pero the very least I can do, yung gawa mong mali, baka sakali. You see, kaya importante, gumagawa ang Diyos, hindi lang sa pagnanasa, gumagawa din ang Diyos sa paggawa. Again, nalulubos ang ating kaligtasan. Yan. Anong ginagawa ng Diyos sa buhay natin? Ayon sa Kanyang mabuting kalooban. Hindi natin ito kailangan pahirapan. Hindi gagawa ang Diyos na hindi ayon sa Kanyang mabuting kalooban. Makikita mo yun at maiintindihan mo yun. Na kahit pangit ang nangyayari sa paligid, hindi ka tinuturuan ng Diyos gumawa ng masama. Kita mo yun. Kahit ng lahat ng temptasyon, hinahatak ka palayo kay Kristo. Kaya nga temptasyon eh. Pero hindi ka kahit kailanman hahatakin ng Diyos palayo kay Kristo. Laging gumagawa ang Diyos ayon sa Kanyang mabuting kalooban. Laging gumagawa ang Diyos para nasain natin ang Kanyang mabuting kalooban. Na kailangan pag-isipan yon. Kung halimbawa, tignan mo na lang kung ang mga bagay na ito ay gumagawa sa atin at kumikilos sa atin para yung mabuting kalooban ng Diyos matupad sa atin. Ngayon, masasabihin ko, wala na, na-explain ko na lahat ng talata mula sa verse 1 hanggang sa verse 12. Yan ang itinuro sa atin ng Panginoon. Tutulungan tayo ng Panginoon. Oo, ang doktrina natin solid.
Bakit? Para meron tayong solid na pundasyon sa paglilingkod. Diba? Kung wala tayong doktrina na tama, wala tayong aplikasyon na tama. Laging nag-uumpisa yan sa doktrina. Nabibigay natin ang implikasyon sapagkat nakita natin. Isipin mo, yung Diyos nga nagkatawang tao eh. Tayo tao, magpapakatao lang eh. Di ba? At ano ang natural na kalagayan ng tao? Ito ang natural na kalagayan ng tao. Ang tao, tao lang. Hindi ka Diyos. Kaya kung naniniwala ka sa salita ng Diyos, wala tayong karapatan na sumagot sa Diyos. Wala tayong karapatan na lumaban sa salita ng Diyos. Kasi tao lang eh. Yun nga ang Diyos, hindi niya kinontra yung sarili niya eh. Di ba? Hindi pwede bang hindi pa gawin ng Diyos? Total, gagawin na naman tayo ng bagong tipan. Bakit hindi pa tayo gumawa ng bago? Bakit gagawa tayo ng bagong tipan para tuparin yung lumang tipan? Di ba? Kasi kung gumagawa ka ng sarili mong tipan. Di ba? Di ba, isipin mo, think of it. O, di ba? Di ba? Di ba naisip ng Panginoong Jesucristo yan? Total, gagawin naman tayo ng bagong tipan. Bakit hindi pa natin ibahin? Yung talagang ibang-iba. Yung talagang, total, bago nga eh. Pero nakakita mo na sa pagsunod ni Kristo, hindi kasi pwedeng pag sinabi ng Diyos, hindi niya gagawin. Lahat ng pinangako ng Diyos kay Moises, kay Abraham at sa mga propeta, yun ang lahat ng tinupad niya sa bagong tipan. Kaya bagong tipan, kasi lahat ng prinsipyo sa lumang tipan, tinupad na ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ano sasabihin ko sa mga bagay na to? Tignan natin sa Roma 9. Diba? Roma 9. Sasabihin mo nga sa akin, bakit humahanap pa siya ng kamalian? Sapagkat sino ang sumasalangsang sa kanyang kalooban? Ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Roman 9, 19 o 20. Ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Yung Diyos nga hindi tumutol sa Diyos eh. Nagkatawang tao eh, nung sinabi ng Diyos, magkakatawang tao ka. Tayong mga tao, tumututol tayo sa Diyos. Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa Kanya, bakit mo ginawang ganito? Wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalayo upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sisidlan sa ikapupuri at ang isa sa ikahihiya? Diba? Wala bang kapangyarihan yung gumagawa kung anong gawin niya, kung anong gusto niya? Yung mga karpintero, hindi niyo ba pag-desisyon niyo yon na isang bahaging kaputol ng kahoy ginawa niyong lamesa, yung isa ginawa niyong panggatong? Yung iba nga ginagawa sa Diyos-Diyosan yan eh. Yung kalahati, ginawang rebulto, yung kalahati, ginawang pampainit ng apoy. Tapos sinamba niya. Diba? Sabi mo, kung kayang gawin ng tao yan, ba't hindi ba kayang gawin ng Diyos yan? Diba? Pero, kaya kung ang Diyos ay gumagawa, bakit hindi natin hayaan ang Diyos gumawa? Binibigyan na tayo ng Panginoon ng pagkakataon. Bakit hindi tayo, Panginoon, tulungan mo ko? Pwede ka naman makiusap. Pwede tayo makiusap. Pwede naman tayong manalangin, Panginoon, tulungan mo ko. Gamitin mo ko. Baguhin mo ko. Yung tao nga na walang kasalanan, humingi pa ng tulong sa Diyos eh. Tayo pa kaya ng mga makasalanan, hindi tayo humihingi ng tulong sa Diyos?
Yung tao nga na hindi nagkasala, umiyak sa pagmamakaawa sa Diyos. Tayo hindi tayo nagmamakaawa sa Diyos, inuutusan pa natin ang Diyos. Diyos ka, tulungan mo ako hindi to, bilis. Napaka-demanding natin sa Panginoon. At sabi mo, sino ka tao na inuutusan mo ang Diyos? You see? At yan ang tinuro sa atin ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo. Nakita mo sa banal na kasulatan, ligtas ka na, anong gagawin mo? Pag-iisipan mo ba yan? Hingi ka ng tulong sa Panginoon, Panginoon, mapapatin mo ako na sumunod sa iyo. Nakita mo, kalooban ng Diyos. May mga kasalanan tayo, dapat labanan natin. Ba't di natin nilalabanan? Di ba nakasulat sa Hebreo 12? Iwaksi nating walang liwag. Anong walang liwag? Ano ibig sabihin ng walang liwag? Ha? Ano po? Walang pag-aalinlangan. Nasa ano ba yan? Let us lay aside every weight. So yung Griegong salita na nakasulat sa lay aside, hindi mo lang basta itatapon na parang napilit ka lang. Kailangan buo ang loob mo na itakwil yan. Walang liwag eh. Itabi naman ng walang liwag ang bawat pasan. Hindi natin isusuko ang kasalanan kasi wala na tayong option at ang hirap na. Anyway, wala na ako option. Sige na, balibag ko na to. So pag madali na naman ang buhay, di balik na naman tayo doon. No, maging desidido tayo. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan. At pagkakasalang pumipigil sa atin, lahat tayo mayroon tayong pinaglalabanan yan. Hindi matatapos yan hanggang sa dumating si Kristo. Pero kailangan maging determinado. At ating takbuhin may pagtitiis. Tandaan natin, tinuturuan tayo ng Diyos sa ng pagiging masunurin sa pamamagitan ng pagtitiis. Yung mga bagay na hindi natin kayang tiisin, hindi natin kayang sunurin. At takbuhin natin may pagtitiis. Ang takbuhin inilagay sa harapan natin. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Na siyang dahil sa kagalakang inilagay sa harap niya ay nagtiis ng krus at niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Bakit natin didilihin si Jesus? Ang Panginoong Jesucristo, pabagayahin natin siya? Hindi yan ang punto niyan. Nilagayan dyan para tumibay ang pananampalataya natin sa ganitong paraan. Ang Panginoong Jesus ba, pinabayaan ba siya ng Diyos sa krus? Yung inumpisahan ba ni Kristo, hindi ba niya natapos? So kung natapos ni Kristo, yung inumpisahan sa iyo ng Diyos, tatapusin din ng Diyos. Dahil kahit anong pilit natin na maging kagaya ni Kristo, hindi tayo magiging kagaya ni Kristo sa sarili nating lakas. Nagiging kagaya lang tayo ni Kristo kung babaguhin tayo ng Diyos. At ang Diyos ang gumagawa sa atin. For ye are His workmanship created in Christ Jesus. Anong tinitignan natin kay Kristo? Yung umpisa at saka dulo ng pananampalataya natin. Mentas habang sinusunod natin ng Panginoon, baka mamaya may babalitaan ako sa inyo na magpapako na kayo sa krus. At ang sabi ng isa, matanda na ako, hindi na ako magpapapako sa krus. Magre-retire na ako sa pagiging Kristo. Diba? Mahirap na sabi mo, buong buhay mo nagpapapako ka sa krus, hindi mo pa rin alam kung ilang kasalanan ang nabawas sa'yo. Purihin ng Diyos. Sinabi ng Panginoon, at inyong mga kasalanan, di ko naaalalahanin pa. Anong titignan natin kay Kristo? Na lahat ng inuumpisahan ng Diyos, tinatapos ng Diyos. Kung ang aking Panginoon
Oo, at lumakad siya na. Nahirapan siya sa daigdig na to, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Pababayaan ba ako ng Diyos kung magtitiwala ako sa Panginoong Jesucristo? Hindi. O Panginoon, sa maraming bagay, hindi ako kagaya mo. Maraming bagay. Pero yung pinangako mo man lang sa akin, to pa rin mo. At nangahawak ako na magagampanan ko ang gawain ng Diyos na pinagagawa niya sa akin. Sapagkat yung misyon ni Kristo natapos niya eh. Yung bang taglay kong pananampalataya ko, hindi. Umaasa lang ako sa Panginoon. Umaasa lang. Umaasa lang. At dilidilihin natin ang ganong pagtitiis na gayong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili upang kayo'y huwag magsihina na manlupaypay sa inyong mga kaluluwa. Yan ang delikadong discouragement ng Kristiyano pag nanghihina ang kaluluwa mo. Alam mo, tipong wala ka namang sakit, pero pakiramdam mo, may sakit ka, tamad na tamad ka. At nawawalan ka ng gana at naghahanap ka na lang ng dahilan para wag ka magpatuloy sa Panginoon. Dili-dilihin natin sa ang ating Panginoong Jesucristo. Ay pinapaalala sa atin ngayon mga kapatid, hindi po madali yung ginawa ng Panginoon. Totoong tao yun. Pero tinulungan siya ng Diyos. Yung tao nga na perpekto, tinulungan ng Diyos eh. Ako pa, hindi ako perpekto, hindi ba ako tutulungan ng Diyos? Eh di ba kailangan ko ng tulong? Hindi ba? Hindi ba? Si Jesucristo nga eh, kayang tumawag ng anghel eh. Tinulungan ng Diyos. Ako pa, hindi ko kayang tumawag ng anghel. Alam ng Diyos, wala akong trick sa bulsa. Hindi ko kayang gumawa ng tinapay galing sa bato. Si Jesucristo, tinulungan ng Diyos. Ako ba, hindi ako tutulungan ng Panginoon? See? Yan ang gamit ng talatang yan. Hindi pa padaliin ang buhay natin. Kung hindi lumakad tayo sa daigdig na to na hindi natin kahit kailan mararamdaman na nag-iisa tayo. Sapagkat ang Panginoon ay laging kasama natin. Sapagkat yung Espiritu ni Kristo ay Espiritu na gumagalaw at nabubuhay sa atin. Hayaan natin ang salita ni Kristo. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Kaya nga, alam mo, yung ating pagmamalasakit sa mga kapatid nating kaparaanan ng Diyos yan. Teaching and admonishing one another. Kaya mga kapatid, pagka tinutuwid kayo ng mga kapatiran, lalo na't kalooban ng Diyos, nakasulat sa banal na kasulatan, huwag po tayong magtatanim ng sama ng loob. Kahit po sa pangangaral. Sapagkat patunay yan ang salita ni Kristo ay kumikilos sa gitna natin. Isipin mo, hindi mo na kailangan maghintay ng Sunday para makarinig ng rebuke. Araw-araw, pwede kang rebukein ng kapatid mo. At pasalamatan mo ang Panginoon. Panginoon, salamat may kapatid na kinikilos mo para akong isang parte ng katawan na nasa kamay. Hindi naman yan direktang nasa ulo. Yung pagkilos niyan, dumadaan pa yun sa siko. Na ang bawat joints ay nagsusupply ng buhay sa bawat isa. Let the word of Christ dwell in you, richly in all wisdom, teaching and admonishing one another. Kaya't hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubuang dugo na nakikipag-away laban sa kasalanan. Saan tayo nag-umpisa? Yung mga kasalanan nagpapabagsak sa atin, itabi natin na walang alinlangan. Babalik yan, itabi mo lang uli.
At labanan mo sapagkat hindi ka pa umaabot sa kamatayan sa pakikipaglaban sa kasalanan. Hindi pa. Minsan pag bumabalik ang tukso, titingin ka muna sa kanan at sa kaliwa. Ay, walang nakakita. O sige, pwede na ulit. Kaya nang dumating, ang kapatiran mo bigla ngayon, hindi mo alam kung saan mo ilalagay. Teka, saan ba to? Hindi ba? Minsan nagiging magikero tayo sa pagtatago ng kasalanan, biglang nawawala. Suwabe. Mga kapatid, hindi po tayo tinubuan ng Diyos magpakitang tao. Tanggap na natin na bawat isa sa atin makasalanan tayo lahat. Tanggap na natin yun, pero tulungan natin ang kapatiran natin na lumaban. Hindi ba? Alam na natin yun, wala tayong kapatiran perfecto rito. Alam na natin yun. Kailangan ito. Ang iniingatan natin ang isa't isa. Paano tayo magmamahalan kung perfecto na tayo rito? Diba? Pero nga, pag minamahal ka ng kapatid mo, huwag tayong maninisod sa iglesia. Tandaan natin, pakipayasan tayong binili ng dugo ni Kristo. So ano pang sasabihin ko? Kaya na pa ako nagtatanong, paano ko tatapusin? Totoo lang, hindi ko alam paano tatapusin. Dahil paborito ko tong subject. Ito yung tinuro namin kanina sa bahay ng Brother Vicente. At paborito ko tong talata, at paborito ko tong subject. Na ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na gumawa sa akin, na nagplano para sa akin, na sa maraming bagay sinuway ko siya. Sapagkat pinaglihi ako sa kasalanan, hindi pa ako pinapanganak, makasalanan na ako. Sapagkat si Adan nagkasala. Pero ang Diyos na gumawa sa akin ay nagkatawang tao para iligtas ako sa kasalanan. Ano pang mas magandang kwento kaysa dyan? Ano pang mas magandang kwento? So kapag lahat ng bagay na gusto kong mangyari, hindi nangyayari, yan ang iniisip-isip ko. Ang Panginoon na tumawag sa akin sa pamagitan ng kanyang biyaya. Para huwag tayong mapanghinaan ng loob. Iisa lang ang Panginoon, si Jesucristo lang. Diba? Ang pamatok ng Panginoon magaan. Kung magpapaturo tayo sa Kanya. Kung napapagod tayo, ba't huwag niyong madaliin ang pananalangin. Magbigay ng oras sa pananalangin. At huwag kang tumayo sa pananalangin hanggat hindi mo nakukuha ang gusto mo sa Diyos. Siguraduhin mo lang na yung gusto mong makuha sa Panginoon ay kalooban ng Diyos. Huwag mong pilitin. Panginoon, mabuti ka. Nasabihin mo. So sa palagay ko, nakapangaral ako sa gabing ito, mga kapatid. Mahalin niyo si Kristo. Minahal tayo ng Panginoon sa pamagitan ni Kristo. Sana paglipas ng mga panahon, makakita ako ng mga kalalakihan at mga kababaihan sa iglesia. Namamahalin ng Panginoong Jesucristo. Kaya mo nire-respeto yung salita niyan ng Panginoon. Importante sa iyo. Diba sa inyo na sumasampalataya si Jesus ay mahalaga. Isipin mo, mga masuwayin, tinatanggihan nila si Kristo. Yung batong itinakwil ng mga tagapagtayo. Sa dulo, tsaka mo maiintindihan importante pala to. Nung matapos mo na yung bahay na akala mo yan ang gusto ng Diyos na gawin mo, pagtingin mo sa paligid, yung pundasyon na iwan mo doon. Anong gagawin mo? Titibagin mo lahat yan?
Tsaka mo ngayon ilalagay ang pundasyon? Sayang ang panahon. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging pinakamahalagang bato sa panulok. Pagka lumipas na ang lahat ng panahon, tsaka ka maglalagay ng pundasyon, mga kapatid, wala nang ibang pundasyon. Sa Jesucristo, kung pag-aakala natin makakapagpatuloy tayo ng tama, kung hindi natin gagampanan ang tama ngayon sa kalooban ng Diyos, kailan mo gaayusin yan? Pag nandun na sa dulo? Yung sasabihin natin na hindi pala, hindi naman importante yan. Sa dulo, tsaka mo malalaman, importante pala yan. Minsan, ganyan natin tinatrato si Kristo. Sa inyo na sumasampalataya ang Panginoong Hesus ay mahalaga. Manalangin tayo.